Iiyak muna ako. So, a month ago po, nausap ako ni Holy Spirit. Sabi niya, write a life testimony. Akala ko gagamitin ko sa life group, sa outreach, or kaya baka dun sa app. Kasi member po ako ng Comms Ministry, so matagal na namin siya pinag-uusapan. And then tinawagan ako ni Pastor Greco, sabi niya, magla-life testimony ka. Ito pala yun. Holy Spirit, speak for me. Let this be all about you. So ako po si Rayalyn Volante. Mas kilala niyo yata ako dito sa church na Riri, di ba? Mami Mori. Ngayon, Mama Mori. Ayan yung babaeng maraming tattoo. Opo, buong katawan po. Totally honestly, tinanong ko po si God dyan, God, anong gagawin ko dito? Sa mga kalat na to. Pero alam mo po yung sabi niya sa akin, wag mong burahin yan. Kasi kapag nakita ka nila na sumasamba sa akin sa bahay ko, hindi ka pa nagsasalita, naniniwala na silang buhay ako. So lahat naman po yata nakapasok na ng Watsons, ano? Or alam yung Watsons, o kung hindi Watsons, Shopee. Lahat po. Brand endorser po ako ng Shopee, ng Watsons, lahat po ng mga brands na nakikita nyo sa Watsons, pinopromote ko po yan, Shopee yan, salamat Shopee, ganyan po. Yan po yung trabaho ko dati. So yun na po yung Mami Mori na kilala nyo. Ngayon, isi-share ko po yung Rayalyn Volante. Saan po ba galing? So, bata pa lang po, rebel na po ako. Naglayas po ako sa nanay ko, college ako, para makipag-live-in sa same-sex relationship for 7 years. And on that 7 years, naranasan ko matulog sa tricycle, sa 7-Eleven, sa Jollibee, sa mga simbahan. Hindi yung gantong simbahan, ay yung maraming manikin na yun. Natutulog ako sa ganun. And sa 7 years din na yun, maraming beses ako nag-suicide. One time, I remember, magsusuicide ako. Nagpapasaga sana ako sa 10-wheeler truck. As in, nandyan eh. Pinikit ko na yung mata ko. Pero may simigaw na wag mong gawin yan. Tapos pagmulat ko ng mata ko, nandun ako sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam paano nangyari yun. Maraming beses ko na pong tinatapos yung buhay ko. Hindi ko maintindihan ba't hindi ako mamatay-matay. And then, sobrang, after that 7 years po, dahil nga po naglayas ako, mag-isa lang po ako sa buhay. And then nagtrabaho po ako sa BPO. Addict po ako sa lahat. Sigarilyo, kaya kong umubos ng isang rim sa isang araw. Lalaban kayo? Alcoholic po ako. Isipin nyo, mag-a-out ako ng 6 a.m. in the morning, mag-iinom ako hanggang 6 ng gabi, papasok ulit ako ng 8 p.m. ng gabi. Walang tulugan, inuman lang. Praise God po, may baga pa ako sa kamay liver. Salamat po sa prophetic to, di ba? Na-deliverance po, nagamot po yung liver ko, pati yung baga ko. And hindi lang po yun. Nasubukan ko rin pong mag-drugs. Okay? Pero damo-damo lang po tayo, hindi po ako nagbabato. Pero yung lowest point po ng buhay ko, dahil nga po, wala po, adik na adik eh. Adik sa lahat, adik, mundong-mundo talaga. Tapos malayo po ako sa pamilya ko, no? Naranasan ko po yung gabi-gabi, iba-ibang lalaki. Hindi po ako nahihiyang mag-share. Kasi po, binago na tayo, di ba? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, you are a new creation. I'm declaring I'm a new creation, mga kapatid. So one time po, nasa sobrang lasing ko, sumakay po ako sa jeep, naiwan ko po yung bag ko. As in, wala pong natira kahit piso. Pero yung phone, buti na lang po natira. So tinext ko po lahat ng mga kakilala ko kasi papasok ulit ako ng gabi, wala akong pamasahe. Pero lasing ako ha. Pero pumapasok ako, masipag ako eh.
yung mayroon pong isang pumunta sa lahat ng tinext ko, 'di ba? At yung pumunta po na yun, alam niyo yung binigay sa akin, 20 pesos. Sabi ko, saan makakarating tong 20 pesos na to? And yung pong nagbigay ng 20 pesos na yun, yung po yung naging asawa ko. Daddy Mori. Ayan. So, ako po, yan na nga po, dahil pareho po kaming adik, kasama ko po siya sa bisyo, tropa ko po yung naging asawa ko. Ayan. Pero po, nung nabuntis po ako, tumigil na po ako sa lahat. Kasi alam ko, blessing yung baby. Wala siyang kinalaman doon. So, tinigil ko po lahat yan. Pero yung asawa ko ayaw pong tumigil. Kasal na po kami, dumating po ako sa point na tinatago ko po sa lahat ng corner ng bahay. Dumating na rin po ako sa point na magpakamatay na lang kaya ako sa harapan mo para tumigil ka sa bisyo. Kasi po yung parents niya parehong namatay sa COVID. So sabi ko, kung di mo aalagaan yung baga mo, sinong kasama ko magbabantay ng bata? Hindi ko kaya. Sabi ko, itigil mo. Kahit mamamatay na ako sa harap niya, ayaw niyang itigil yung pag-yosi, pag-vape, lahat eh. Yan. Tapos po, babaero pa, no? January 1. Diba? Nakita ko may babae sa phone. Paano naman magiging Happy New Year yon, diba? So, yun po yung lowest point ng buhay ko. Okay? Pero dumating naman po ako sa highest point, diba? May favor po ang Lord. Kahit hindi pa ako Christian, may favor na po ang Lord. Kasi po, naging vlogger po ako. Diba? Narating ko po yung peak ng career ko eh. Meron po, nagmo-monetize po ang Instagram ko, ang YouTube ko, ang Facebook ko, lahat po, name it, nagmo-monetize po siya. So, provided po ako ni Lord, di ba? Dumating po sa point na, dahil nga po endorser po ako ni Shopee, ang dami ko pong, para na po ako may Shopee warehouse. Di ba? Na, sobrang dami po talaga ng blessings, pero hindi po ako masaya. Every night na lang po yan, ginagawa ng Diyos, umiiyak ako na parang, bakit hindi pa sapat na nanay ka lang at saka asawa ka lang? Alam mong there's more in you eh, na meron. 'Di ba? So ngayon, kinausap ko si God. Di ko pa siya kilala dati. Sabi ko, alam mo kung totoo ka, iparanas mo naman sa akin yung masaya. Kasi po, akala nung iba, malungkot lang pag walang pera. Kahit po may pera, malungkot din po talaga. Lalo na po sa social media, what you see, hindi po yan totoo. Expectation versus reality po yan. Every time po na magpo-post po ako na happy family kami at the back po, lagi kami nag-aaway mag-asawa. Di ba na parang gusto ko na lagi matapos na lang to. Nung lowest ko, wala. Nung highest ko, wala pa rin. Kung kailan ba ako magiging masaya, paranas mo naman. Sabi kong ganun. So, paano ako na-save? So, ayan nga po, dahil nga po, boom na boom po yung mga platform ko sa social media. Nag-trending po yung isang video ko sa TikTok. Baka nakikita nyo ako dun yung babaeng maputi yung kilikili. Nagpo-promote po ako ng deodorant sa TikTok. Tapos yung isang client ko po, si Ate Lynn Quasay, nasa Amerika po siya ngayon, attendee po siya ng River of God. Sabi niya sa akin, dahil nga po, syempre sabi lahat, may lordship. Hindi pwedeng Lord mo lang si Lord sa church. Kailangan pati sa business. Do sinama niya ako, inad niya ako sa life group. Siyempre, sobrang makamundo mo. Tapos yung discipler ko, iniiyakan ako ng salvation. Sabi ko, nung trip nito, umiiyak-iyak. Pinagpipray ako. Ay ko, pinagpipray ko. Kaya po, masarap ang may discipleship. Kasi po yung discipler ko, hindi ko kilala, pero iniiyakan ako in prayers. Tapos po, ang ginawa ko, 2 weeks akong nagtago kay Ate Lynn. Hindi ko naman siya binablock, pero nagtatago talaga ako. Wag na, madam, baduyin nyo. Iwako niyan, hindi ko trip yan. Dami kong tattoo. Sabi ko, bakit ako wag tayong Jesus, Jesus, ganyan. Sabi ko, ganon. Tapos, pero after ng prophetic one, ako napos po si Ate Lynn pumunta from Caloocan to Makati. In-evangelize ako hanggang alas 4 ng madaling araw. Sabi ko, hala, grabe tong babae na to. Anong meron dito? Sabi niya, umating ka lang, isang beses ka lang a-attend ng church. Sasabihin ko sa'yo, magbabagong buhay mo. Eh di sabi ko, sige, a-attend ako. Sabi ko, attend ako ganun. Pero syempre nga po, kita niya na may tsura ko. Sabi ko dun sa asawa ko, kasi asawa ko po, dati pong Christian. So backslider po ang buong family. Sabi ko, paano yun? Pag umattend ako dun, kasi yung pinanggalingan niya yata, gano'n. Sabi niya, naku, i-judge ka dun. Sabi niya, itago mo yan. So, nung unang nag-church po ako dito, tagon-tago po, nakapantalo, ito lang po yung labas na yung tattoo ko dito sa liig. Ganyan. So, pagpasok ko po dito sa church,
grabe po ang presensya ng Panginoon at never ko pong naramdaman na ako ay ginajudge. Diba? Naramdaman ko po yung family. Sabi ko, dito ko, gusto ko dito, hindi na ako uuwi. Ayaw ko nang umuwi nun eh. Tapos nilehans ako ni Pastor Mark. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya. Sabi ko, Lord, kahit hindi ko naiintindihan yun, kung ano man yun, gusto ko ng ganon. Gusto ko ng ganon kasi alam mo yung pagkapatong ng kamay sa'yo, parang kang hinihigop eh. Hinihigop yung katawan lupa mo, di ba? Tapos iyak ka ng iyak na hindi mo maintindihan kung bakit ka ba umiiyak. So, dinisir ko, sabi ko, Lord, gusto ko ng ganon. 1 Corinthians 12:31 sabi sa akin ni God, earnestly desire the higher gifts because I will show you a still more excellent way. So, di ba, gusto mo ng pagtatangs, gusto mong may umiiyak pag naglilehans ka, lahat yan pinrovide ni Lord, mayroon pong prophetic. Di ba? Doon niya na-activate lahat. So, after po ng isang attend ko po dito sa church, nag-lockdown. Biglang ECQ na hala. Ayoko nang umuwi nung unang church ko eh. Tapos, wala na ECQ na. Bawal na daw pumunta sa church. Sabi ko, wala na talaga. Sa impyerno yata talaga ako mapupunta. Pero, the devil meant for evil, God turns out for good. Kasi po, dahil nga po, lockdown no, nakafocus lang nung ginawa ko po. Nagpapuspos po ako. Nagbabad po ako sa Riverward. Isang linggo yan. 7 beses sa isang linggo, di ba? Tapos po, nabasa ko pong unang book sa Bible is Matthew. Ang talaga nagrema sa akin doon, nung tinawag ni Jesus si Matthew na follow me. Sabi niya gano'n. Di ba si Matthew, iniwan niya lahat? So sabi ko, Lord, iiwanan ko to lahat para dito sa church na to. Merong something dito sa church na to na hindi ko maintindihan pero ayaw kong mahiwalay sa kanila. Iiwanan ko lahat yan, Lord. So yun na po, sumali na po ako sa ministry. So ngayon po, nasa ministry po ako ng comms, ng media, ng worship. Ayan, ako po yung lagi nyo nakikita na iyak muna bago kanta. Kasi po grabe po yung love ni Lord, di ba? So, sa first few months po na nagsisik po ako kay Lord, wala po kaming ginagawa ni Ate Lynn kundi mag-evangelize. Hindi po kami nagla-life group ng isang linggo, isang araw sa isang linggo. Isang linggo po kami nagla-life group. Lahat po ng followers ko sa TikTok, hinakot namin. Sinama namin sa evangelism, sa outreach, online outreach po yun. Kaya po ako excited mag-life group kasi syempre po yung mga friends ko po yun eh. Huy, halika kayo dito, dali. May babae dito, pag pinag-pray kayo, iiyak kayo, grabe. Ganyan. Tapos po, alam nyo po yun, nawala po lahat. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Na gusto ko na lang po laging aatin ng life group. At hindi lang po kami 1 hour nagla-life group. Minsan po umaabot ng madaling araw. Ganun po kami na sobrang nagutom kay God. And then po, so ngayon, so ano na po yung nangyari doon sa asawa mo? Ayan, yung kasawa ko po, dahil po natuto na po ako mag-fasting, niluhod ko po siya kay Lord, Lord, ikaw nang bahala sa asawa ko, hindi ko na po yan mababago. Dahil po sa pagpa-fasting, ayan, nung tinanggap niya po ulit si Lord sa buhay niya, isang iglap, isang bagsak, binitawan niya po lahat ng bisyo niya. And ngayon po, kasama ko na po siyang nagsiserve sa ministry, sa media, at saka po sa worship. So, ano na ang buhay mo ngayon, Realin Volante? So, Monday po, Sabbath ko po yan. Pero lagi pong meeting, alignment meeting sa ministry. Tuesday, nagre-river talks po kami. Minsan po, nag-operator ako. Minsan po, director. Wednesday po, uma-attend po ako ng prayer meeting para ipag-pray po yung mga disciple ko. And then Thursday po, uma-attend po ako ng worship practice. Friday, Saturday, lagi pong may event, di ba? Tapos Sunday po, 3 service. Dito na po ako tumitira sa church kasi po, iba dito. Ang saya dito, di ba? Yung parang pag nandito ka, ayaw mo nang umuwi. Sana pag nandito ka sa church, hindi na lang tumakbo yung oras. Ganon. Kasi iba po dito. Dito po, ang dami kong family. Intindihin niyo po kung nauumay na kayo sa mukha ko kasi for 32 years, wala po akong family. Kayo lang po. So, after po ng 3 service, pag-uwi po namin ng 8 p.m., nagla-life group po ako. Yun yung nag-iisang araw na pwede akong mag-life group. Kasi nga po kita nyo, Monday to Saturday, nagmi-ministry po ako. So bakit? Paano mo kinakaya na nagla-life group ka pa?
Kasi di ba para kang nanay, pag yung nanay nakatikim ng masarap na pansit, excited kang umuwi sa bahay, papatikim mo sa mga anak mo. Ganon po yun pag may life group kayo. Ang sarap ng preaching, ang sarap na experience ko si Lord. Gusto ko rin ma-experience nyo. Kasi yung mga disciple ko po, mga nanay din na mga basag, mga nanay din na iniwan ng asawa, manluloko yung asawa kagaya ko. So gagamitin po kayo ni Lord sa mga tao na yun, di ba? Kaya pag nandito po tayo, mag-press in po tayo kay Lord para mayroon po tayong iuuwi. So, alam nyo po, noong 2 years po ng pandemic, sa Makati po ako nakatira eh. Tapos hindi po ako nakakalabas ng kalsat. As in, hindi po ako lumalabas ng bahay. Hindi po ako nakakalabas para mag-commute. Hindi po, kasi nakakulong lang po ako sa bahay, nagpo-promote ng product, ganyan. Feeling prinsesa po ako, ganyan. Pero po, nung nandito na po ako, naranasan kong humarap sa maraming tao sa outreach. Yung andudungis na bata, di ba? Kanta-kanta. Akala nyo po masarap pong kumanta dito sa stage. Mas masarap pong kumanta dun sa mga taong hindi nakakakilala kay God. Pag sa kalsada kakakanta, tapos yung mga bata nagpipraise. Di ba? Nagpipraise sa Lord. Sobrang sarap po nun. So, and then ito din po, hindi ko nga po naranasan mag-ride sa public vehicles, ganyan. Pero ngayon po, nag-MRT ako, LRT papunta dito sa church. Dati po may sinasabayan ako, pero sabi na lang Holy Spirit, mag-MRT ka. Bakit? Hindi ako nag-MRT. Alam mo kung bakit? Kasi may dala akong bata, bit-bit ko yung anak ko. And then dun sa kids area po dun po kasama mo yung mga imbalido, kasama mo yung mga lola, yung mga sakit. Nilagay ako ni Lord dun, ayan o, hands mo, pag-pray mo yung mga yan, mga kasabay mo sa MRT. Kasi kaya tayo binigyan ng ni Lord para doon. So, binasag po ako ni Lord dito. Nung napunta ako dito sa River of God. Tapos, so ayan, pag-uwi ko po ngayon, time's up na daw po kasi. Pag-uwi ko po ngayon, excited po ako na uuwi. Kasi, paglabas po natin dyan ng pinto, kayo din po sana maging excited kayo kasi paglabas po natin ng pinto, ang dami pong memory dyan sa labas ng church. Iba-iba naman tayo, hindi mo naman kami... Marami pong kagaya nyo na nandyan din po sa labas ng church, nag-iintay lang po ng word. Kayo po ang may dala po kayo ng magandang balita. Pero kung sasabihin nyo, ganito lang ako Ganyan ka nga kaya ka pinili. Ganito tayo, kaya tayo pinili. Tayo po yung tagapagdala ng magandang balita. So, baka meron po kayong mga pinagdadaanan or kaya napapagod po kayo, no? Nahihiya po kayo. Pero ito po yung message sa atin ni God. Ito lang po yung nag-iisang verse na binaba niya sa akin kagabi nung nagpipray ako. Isaiah 40:31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah! Mahalin po natin si God kasi mahal na mahal niya tayo. Praise God. Amen. Hallelujah.